Talaga ang departamento ng pamahalaan ng gobyerno nakakasakop po directly sa gobyerno. Kasi di ba dinidinay ng DOH na ang ginagawa. Sila ang may hawak nito kasi ang Benefits Committee ang namumuno yung Secretary of Health. Yung Chairman of the Board ng PhilHealth, yung Secretary of Health din. Kaya yung sinasabi nila na hindi sakop, hindi mo po maintindihan kung paano. Last hearing, nung tinanong ko yan, yung tungkol dyan sa PCPL, sabi nila, hindi raw pwede, everything. Kasi hindi nila binigay agad sa akin yung dokumento. Ngayon, pinag-aralan natin, hindi po totoo yung mga sinasabi nila. Kaya babalikan ko sila ngayong Wednesday. Kasama po yan, yung sinasabi nilang hindi raw po nila hawak at hindi sakop, no? Hindi raw nila mandato. Kung ganyan ang ibig nilang sabihin, di siguro it's about time na talagang ihiwalay na yung PhilHealth sa kanila, no? Para sa akin na, kung maaaring i-directa yan sa Office of the President, o kaya isang departamento na altogether, no? Napakahalaga no? Meron pa nga conflict of interest para sa akin ako nakikita dyan kasi siyempre, mapampublikong hospital, hawak ng DOH. Tapos, ang magbabayad yung PhilHealth. Diba? So, mas maganda talaga kung nakahiwalay na lang yan na PhilHealth na yan And for me, there's no other one na pinaka-dapat humawak yan kasi para sa akin, alam naman ninyo yung sinasabi ko lagi, sunod sa pagkain, kalusugan talaga dapat ang primerong responsibilidad ng kahit na anong pamahalaan. So para sa akin, presidente ang dapat na direktang humahawak niya. Kasi napakahalaga po ng kalusugan ng mamamayan. At yun po ang pinaka-dapat inaasikaso ng presidente, yung kalusugan ng mamamayan sunod sa pagkain. Sir, last question na lang po. Base na rin po sa mga informasyon na ibinahagi niyo po sa amin. Siguro po, hindi niyo po ba naisip na ibalik yung dati niyo pong programa sa TV ng si Manoy ang ninong po? Kasi para po mas lalong may broadcast mo sa mga kababayan natin Pilipino, yung mga informasyon na kailangan nilang malaman, lalo na patungkol po sa kalusugan. Gusto ko nga sana no? Kaso ang hinahanap po ng ating huwag na to, off the record na lang to. Hinahanap, kailangan marunong sumayaw at kumanta si Joanne, hindi ako tinuturuan sumayaw so yun po, no? Well, kung sa lahat, ibabalik po natin ito talaga, no? After election, kasi ngayon parang bawal na rin, no? After election, babalik natin. Pero siguro through ibang platform natin para mas talaga maraming makakita, mas maraming maabot, no? Tuloy-tuloy naman po tayo. May programa man sa TV o wala, tuloy-tuloy naman po yung pagtulong natin. In fact, sa aming pong Action Center, araw-araw 5,000 hanggang 7,000 mga messages na natatanggap natin patungkol po sa karamihan, puro medical assistance ang kailangan. No? Yung nga sinasabi ko, nakakalungkot dahil kailangan pang ganito, kailangan nagmamakaawa kung mababasa mo yung mga text, no? Yung mga messages, parang awa mo na, congressman. Kailangan namin ng ganito. Hindi nyo kailangan makaawa. Sabi ko sa kanila, hindi nyo kailangan makaawa. Kailangan umikot sa mga kung sino-sinong politiko para lang po makakuha ng tulong, no? Yung pong guarantee letter, kung ang hirap niya. Pipila, kailangan magpapit. Andun po sa opisina natin, hindi po kailangan nilang pumunta sa office, no? In fact, sa atin po nagsimula yan na kung meron ka po kailangan, mag-message ka lang, and then ipadala mo po yung medical abstract at billing statement na galing hospital. At kapag nakita, na-check na natin sa hospital, na talaga ito po ay galing doon sa hospital, no? Kasi nakakalungkot nga sabihin, pero napakarami rin pong scammer. Yeah. So, chinecheck po natin kapag napatunayan na ito po ay talagang legal, legit, pinapadala na lang po natin yung code, no? Guarantee letter code na pwede nang gamitin sa hospital, direct na sa hospital. So, hindi ko po pinapapunta sa opisina na, pumunta ka, kailangan mag-picture muna pagbigay ko sa iyo ng guarantee letter o kaya iikot sa opisina. Hindi ko po. Kaya sinasabi ko, mag-message lang sa aming official Facebook page at may sumasagot din 24/7. Yun nga lang, nakakalungkot nga dahil yun po ang nakagawian.
Isipin mo kung 100,000 ang bayaran mo sa ospital, bigyan ka ng isang politiko ng 5,000, edi 20 na politiko kailangan mong pakiusapan. 20 pictures yun. 20 pictorial yun. Ano? May sakit, kaso ka ng mahal mo sa buhay na may sakit, Mauubos po I know. problema ka pa, iniisip mo pa, kailangan mo pang magpapaawa. Imagine mo yung emotional impact no sa mga tao, sa may sakit at doon sa nag-aalaga sa may sakit. Kaya po ang talagang ipinaglalaban natin. No? Ako talagang naiinis na dito sa nangyayaring ito dahil napakabagal. Kaya nga nag-agawan na lang ng mic eh. Sir, hindi po ba kayang i-uniform na rin din po sa mga hospitals, privado man o ang mga kaltasin ng PhilHealth? Kasi dito ba minsan, dito sa hospital na ito, malaki ang kaltas, dito, kukunti, dito. Actually, dapat po uniform ang kaltas. Ang naiiba lang, yung presyo ng charge ng hospital. No? Yung kaltas, dumapo yan sa survey study. No? In fact, ito yung isang nakaka-delay, yung actuarial study. Kaya nga sinabi ko rin doon, kung nakaka-delay ang actuarial at inaabot ang 6 na buwan ang bawat case rate sa pag-aaral, bakit hindi dagdagan ng tao? Bakit hindi mag-outsource? Bakit hindi kayo dagdagan na madami yung naggagawa ng study? Okay? Walang budget. Yun ang sasabihin. Actually, maraming budget. Normally nga, sa sitwasyon ng ahensya ng gobyerno, walang pondo. Pero sa sitwasyon na to, maraming pondo. So ba't ganun? Sobrang pondo. Kaya yun ang hindi ko maintindihan, kanina lang hindi ko po matanggap. Kung may pondo, hindi nabibigay ng mabilisan, isipin mo ang tagal, yung case rate, 12 years bago na-adjust. Nung nalaman natin noong 2023 at in-expose natin ito, doon lang nagsimula magkaroon ng adjustment. Kaya nung sinabi ko, 30% muna across the board ang pagtaas. Kasi more than 9,000 case rate, isipin mo kung iisa-isahin mo yun, pag-aralan kung magkano itataas. Kaya nga ginawa natin, 30% muna across the board, and then ngayong taon, 50% ulit. So, 80%. Pero kung tutuusin mo, ito pong 80% na increase na to, parang inflationary adjustment lang to. Dahil 12 years hindi tumaas. 12 years. Tapos meron pa tayong nabasa ngayon na based on WTW Global Medical Trend Survey na ngayong taon tataas ng 18.3% ang healthcare cost. Kaya kung hindi mo natin itaas palalo ito na benepisyo, useless ito dahil tataas na yung healthcare cost. No? So going back, bakit po delay? Bakit po matagal? Kung may pondo. O sabi ko, ano bang problema? Proseso? Ano problema? Ang proseso, ang nag-aayos dapat yan, yung namumuno. Di ba? So kung may pera, proseso na aayos dapat, ang may problema niyan yung namumuno. Kaya nga, di ba, meron akong panawagan na dapat mag-resign na yung namumuno, yung Secretary of Health. No? Alam mo, naiinis na nga ako. Gusto ko na nga-applyan yung pagiging Secretary of Health. Why not? Hindi na ako takbo, mag-apply na lang ako. Sir, bakit hindi po lahat ng sakit na cover ng PhilHealth? Hindi po lahat ng operation na cover ng PhilHealth? Well, actually, halos lahat na-cover na. May mga hospital po na tinatanggihan po kasi hindi daw po siya under ng PhilHealth. Yung mga pinipili lang po nila, yung mga operations na dapat PhilHealth. Well, dapat lahat kasi more than 9,000 case rate except siguro yung mga bagong procedure. No? Katulad po nung last year, yung radio frequency ablation, isang procedure sa puso, hindi po yan kinover. Nung nalaman po natin, naisama na po natin yan. Kaya kung meron mga ganon, paalam nyo po sa akin agad at pwede po natin yan i-push na maisama. No? Sa accident po, sir? Sa emergency room, naisama na po natin yan. Nakasama na yung outpatient emergency services. No? Kasama na po yan. Dati hindi po yan kino-cover. No? At dati kailangan 24 hours kang naka-confine.
bago i-cover. Ngayon, wala na rin po yan. Yung single confinement policy na wala na rin po yan. Outpatient. Outpatient, kasama na po yan. Actually, nung isang last week ba yun, last week, yung anak ko, nakagat ng aso. No? Alam ko, ang animal bite treatment kasama. So, dinala namin sa hospital, papangalanan ko yung hospital, Cardinal Santos, sa emergency room. Siyempre, pag nakagat ng aso, ang una mong gagawin, dadalhin mo sa emergency room, di ba? Para ma-injectionan, malinisan. Pagdating doon sa Cardinal Santos, hindi raw pwede, kailangan daw naka-confine. Naka-confine. Ang animal bite pala ng aso treatment, per injection, 11,000 ang deduction. 11,000. Yun na nga sinasabi ko. Kaya tinawagan ko yung PhilHealth agad. No? Bakit itong Cardinal hindi alam? Ako walang problema kasi hating gabi, madaling araw yung nangyari. So, binayaran namin, binayaran ko yung ano. Pero sabi ko, paano yung mga walang pambayad? Mamamatay ka eh. Paano yun? Mamamatay ka. Diba? So, kailangan i-disseminate. Kaya po nagkaroon, actually, dahil doon, naisip ko makipagpulong, makipag-meeting sa Philippine Hospital Association. Ano pong nangyari doon? Nung tinawagan nyo yung bakit? Nung question nyo? Hindi alam. Walang proper information. Yun ang rason nila. Akala daw nila, kailangan naka-confine. Saan ka nakakita kinagat ng aso, kailangan mo i-confine para sagutin. Diba? So, emergency lang. Practice. Hindi po yan nakalala yung sa ibang private. Practice. Sinasadya, maybe, dahil nasa, yun po, Para lumaki po yung bayari. matagal daw magbayad. yun ang sinasabi. Yan yung isa. Kaya nga po kaya nga binabalanse natin. No? Kaya sabi ko, hindi lang po PhilHealth, hindi lang benefits. Kailangan po tingnan natin ito pong mga ibang building blocks no, sa universal healthcare. Ano po siya? Hospital, no? Yeah. Enough beds, enough capacity. Kailangan meron po yan. Availability of medicines, no? Kadalasan kapag pumunta ka sa hospital, kahit po ikaw ay nakapasok sa ward, sasabihin naman sa'yo, walang available na gamot. Samantalang this year, 44 billion ang naka-appropriate for medicines. No? Doctors, no? Yung mga magagaling na doctors, Vaccines po siya. yes, yung vaccines, isa pa yun. Tapos malalaman natin, may 11 billion na nag-expire. Sayang. 11 billion. So, kaya nga nakakainis no? So actually, marami pong practical solution, maraming logical solution. Hindi ko po alam bakit hindi po nagagawa. Kaya nga yung sabi ko, itong secretary natin, ito siguro ay bulag, bingi, manhid. Dahil hindi po niya nararamdaman, hindi niya nakikita, hindi niya naririnig yung mga hinaing, mga takot, mga pagtitiis, paghihirap ng ating kababayan. Pero Manoy, to play devil's advocate lang, how would anyone benefit kung mag-expire ang vaccine? Why would they do that? Actually, yan ang hindi ko rin po maintindihan. Bakit hinayaang mag-expire na lang, no? Imbis na Wala naman silang pakinabang kung mangyari yun. hindi ko po alam. Ang isang logical lang dito, no? Although this is not proven, pero ang nakikita ko lang logical reason bakit nangyari yan, ay bumili ng napakaraming isang klaseng vaccine na to or mga vaccine na to dahil merong Yun na. Oo, yun na. Yun na. Pero sana ginamit pa din. Sana ginamit pa din kahit na ba. Di po ba yan po yung... Sana pinamigay. In-expire na lang, tinambak lang sa bodega, siguro ayaw tanggapin ng health center. Kasi meron pa kami nito, hindi naman namin kailangan. Oo nga, Tsaka yung storage to sa Oo nga. Bakit nga ba umorder ng over? Ayun na mga tanong. Oo, yung storage. Yes, over ang isang vaccine, tapos may vaccine na kailangan na wala, bakit ito over? Kasi mas malaki siguro yung makukuha dito. Tama. Wala naman ako naisip na logical reason eh. Although, hindi ito proven. This is just my personal opinion. Wala akong makita ng rason bakit ganun na nangyari. No? Tama kayo, maraming ibang gamot na kulang, wala. Bakit
Yung sobra-sobra. Hindi binili Oo. dito, tapos ito sobra-sobra. Siguro kaibigan yung supplier. Paano? Maaaring gano'n. Maaaring kumpare ni ganito yung supplier. So, yan po ang nangyayari. No? Kaya, Yan po yung gusto niyo pong ayusin. yan ang gusto natin, yan ang sinimulan na natin ayusin. Ako, aminin ko sa inyo, hindi ko po ito kakayanin ng solo. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Yung lahat, lalo na ng media. Kailangan malaman po ng taong bayan itong mga nangyayari ito. Kailangan ma-expose ito. Pero sino po ba dapat ang nag-check ng mga ganyang, kung katiwalian man yan? Well, para sa akin kasi, kung epektibo magaling ang namumuno, makikita po lahat yan. Nasa namumuno yan eh. Parang malaking korporasyon lang yan eh. O, kung anong nasa taas, ganun din ang nasa baba. Kung batino, magaling ang nasa taas, magaling din ang nasa baba. Kasi kung magaling ka, hindi mo papayagan eh, mga ito nangyayari. Eh, ang dami na pong problema, ang dami nang nangyayari. Hanggang ngayon, wala tayong nakikitang solusyon, wala tayong nakikitang pagbabago. Ito po, harap-harapan ko na sinasabi. Yung mga benepisyo, bakit ang tagal, bakit late, bakit delayed. Wala lang naririnig. Wala lang naririnig. Eh, obviously, ang daming pera. Ilang hearing na, ang daming pera na napatunayan na natin na napakaraming pera. Bakit hindi po natin gawin na ibaba agad ito? Dahil hindi naman po nakakapag-antay ang sakit. Oh. Hindi po pwedeng sabihin mo na, uy, mag-antay ka muna dahil yung benefits na to tataas po next month. Dialysis po, hindi mo pwedeng palampasin yung dialysis kapag schedule mo yung dialysis. May chance po Hindi po bang... yung mga pag-take ng medicines. Yes, ang medicine, nakakalungkot isipin, ang dami nating kababayan, yung isang tableta, inaapat. Hinahati. No? Dahil nga sa sobrang mahal. So, gano'n na nangyayari. Yung dialysis mo, yung dialyzer, inire-recycle. Kaya nga O ngayon, kasama na po yan, pati epotin. So, dapat hindi na po yan nire-recycle. Sa ibang bansa, ito po yung parang filter eh. Diba? Yung dialyzer. Sa ibang bansa, one-time use yan. Noon dito sa atin, dahil 2,600 lang coverage, nire-recycle yan. sobrang... Up to 10 times. Yes. Ngayon po, 5 times. Dapat hindi na. Kasi Kasi nag-shield na yung patient, congressman eh, kapag ka nakasobra na, kasi ako patient ako eh. Although hindi ko pa naman siya natatry, yung mga elderlies na mga nakakasabay ko. Pag sumobra na siya, pag mga 3 na, 4, nanginginig na sila, nilalagnat, dahil yung... dialyzer. Yan, Parang hindi dapat kasi talaga na ganun katagal ang gamit. Oo. Although kasi mahal. Like ang isang dialyzer, kung magpapalit ako every session, parang ang isang linggo ko, o tama kasi 3 times a week, 3,000 pesos. So ang bigat nun. Kung palit ako every week, mamumulubi ka talaga. Ngayon, kasama na yun dapat. So, 6,350 na ngayon ang coverage. 5 times ang gamit. Ang isang dialyzer namin, 5 pesos. Actually, dapat hindi na eh. Dapat pwede nang Kaya nga po, palitan. congressman eh. yun nga po. Kung since madami naman palang pera, may chance bang tumaas naman ng deductions? Yun naman, ang dami naman palang Well, pera eh. yan ang nilalaban natin. Kaya nga po, di ba, yung 30% plus 50%, So, yan yung po ang over the increase board. na sa deductions. Okay. Yung benefits, yan po yung increase sa deductions na. Halimbawa, cesarean ngayon, 19,000 lang dati, dahil sa pinaglaban natin ito, ngayon 37,500 na. So kahit yung normal delivery, mataas din ang church. Well, tama kayo, pero nataasan dati, 8,000 lang ang deduction. No? Ngayon, halos 15,000 na ang Pero nababawas. 8,000 po nakuha ko. Kailan yun? Last year lang. Ngayon, ano na, 15,000 na. Nga po. So yun. Pwede na uli. Pwede nang sundan uli. Pwede na uli. No? So ito po yung mga pinaglaban actually natin. At ako naman, I'm very proud to say na hindi man ako manalo, hindi man ako swertehin, meron akong masasabi na meron akong nagawa rin para sa ating mga Pero kababayan. tuloy din po ang agri sa... Tuloy naman ang ating
tuloy ang agri. Marami nagtatanong, ako sagutin ko na sa inyo, marami nagtatanong, bakit po yun daw ang aking ex-girlfriend ang nasa agri, no? Ako ba ay, para sa akin kasi, alam po ninyo, napakarami ko pong final na panukala. 500 plus, out of this 500 plus, 155 ang pass on third reading. Okay. Tapos pagdating sa Senado, lahat nasa Senado nakapending. Okay. So ngayon, ang gusto ko mangyari, kapag ako'y sinuwerte, ang paniwala ko talaga, mas marami akong magagawa sa Senado, ipapas po, kailangan ko itong ipasa sa Senado. Sa tingin ko naman, mas madali natin itong maipapasa doon dahil kailangan mo lang kausapin doon 13. No? Kapag naipasa mo ito doon, ibinalik mo sa Kongreso, merong sasalo. At pag baliktad kasi, pag napasa na sa Senado, binaba mo sa Kongreso, more often than not, ina-adapt na lang. Kabaliktaran, kapag ikaw ay galing sa Kongreso, inakit mo sa Senado, hinaharang or talagang matagal, minubusisi. Samantalang pag binaliktad mo, galing sa taas, pababa, more often, talagang Mas na lang po ng presidente. ina-approve na talaga. So, yun po, no? Kaya yung agri, sabi ko, kailangan po itong nandyan para meron pong tayong sasalo, no? Meron pong maghahain dito, no? At syempre, kailangan yung may tiwala rin ako at syempre yung pong align sa aking pong paniniwala. No? Kaya po, yan po ang si Mrs. ang babalik doon ng aming ex-girlfriend. No? Pero ako, ang pinupunto ko dito, yung nasa isipan ng lahat, hindi pa political dynasty po yan. Ako po ay totally kontra po dyan. Kung meron pong enabling law na lumabas o may panukala pong ilalabas patungkol dyan, ako po ay susuporta dyan. So, yun po lang. Bakit po naging personal po ba itong advocacy na ito sa inyo, yung health? Well, actually, may nangyari ba? Or hindi ko masabing paano ba? Ako kasi na-experience ko din nung nagkasakit yung father ko. Okay? So, hindi ko naman makukonsider na during that time, 2005, na sobrang yaman, no? May kaya kami, no? Nakakaangat, no? In fact, pwede ko na nga masabing mayaman na rin kasi may negosyo na kami, no? Alam naman ninyo yung pinagsimulan namin sa Sorsogon, maliit na tindahan. may kaya. Pero napalaki ko to, no? That during that time, nung nagkasakit yung dati ko, talagang ubos. No? Kaya nga sinasabi ko, kung ang mayaman nga, nababankrupt kapag may nagkakasakit, paano na yung hindi? Diba? Pero, after so many years, nung ako po ay bumalik, nakabawi ako, talagang nagnegosyo ulit tayo. Ito nga, nakita ko ngayon sa pag-iikot ko, no? sa buong Pilipinas, buong bansa. Ito po yung nakita ko talaga na talagang number one na takot at pangamba ng lahat. Number one na takot. Ako, lungkot na lungkot kung i-follow ninyo yung aking Facebook page. Napakarami po doon ng instances, napakarami ng kwento na nung nalaman namin, dinala ko sa ospital, it's too late na. No? Kasi yun na nga, no? Yung latest na, yung si, ano nga po pangalan ng John? Nanay Herminia, taga-Caloocan. Okay? So, dinala ko sa ospital, dinala ko sa KTI para ipagamot, but by then, it's too late na. Ayaw niyang magpadala sa ospital nung nalaman na meron siyang ovarian cancer 2 years ago, ayaw niyang magpadala dahil sabi niya, yung konting naiipon nila sa isang iglap ubos. Kailangan pa niyang isanla yung naipundar nilang bahay. Meron siyang tricycle na pinapasada, kailangan pang maibenta yun kung siya magpagamot. So, doon na lang siya sa bahay. Samantala, nung kausap ko yung doktor, kapag na-discover ng maaga yung ovarian cancer, ang laki po ng chance na ma-survive. Ang laki ng 5-year survival rate. Kaya lang yun na nga, wala pang 2 taon, 1 year plus, nag-stage 4 na, namatay na. So, nakakalungkot bakit po, nagiging normal yung ganito eh. No?
Ang dami ko, kanina nabanggit ko, ang daming magsasaka. Pagbalik ko, namatay na pala. Bakit? Malalaman ko, ang tagal na palang may dinaramdam. Ang tagal nang may sakit, tinitiis lang. So, nagiging normal na sa ating bansa na pag may sakit, para bang, ano ba yun, death sentence na ba kapag may sakit? No? Pag mahirap ka. Pag mahirap ka. Pag Pero mahirap bakit nga? Hindi po pwede gano'n eh. Hindi po ito talaga katanggap-tanggap. Kaya nga po, noong 2023, nung ako po ay, nung bago mag-budget hearing, pinaghandaan po talaga natin ito dahil nakita ko talaga, noong 2022 ako umupo, noong unang taon, hindi ko pa alam. Noong 2023, pinaghandaan po talaga natin ito at doon, hinanap natin kung bakit. Kasi prior to 2023, nung in-expose natin yung pera ng PhilHealth na napakarami, akala natin lahat lugi ang PhilHealth. Oo. Nangungutang pa. Oo. Nung pandemic, nangungutang pa yung PhilHealth. Akala natin lugi sila. Yung pala yung pera tinatago, ini-invest. Grabe. No? Ini-invest. So hindi po ito pwede. Pero siyempre, yung investment na yan, off the record, yung investment na yan, bakit ini-invest? Bakit pinipiling i-invest? Pakibabalik lang din sa PhilHealth yung... Yes, binabalik yung kita, pero siyempre, halimbawa ako, ikaw, underwriter ka, investment house ka, uy, i-invest mo naman dito sa akin yung 100 billion mo. Meron akong rebate sa'yo. Yung... Di ba? Maaring ganon, maaring. So isipin na lang ninyo sa 500 billion kung magkano yun. Interest pa rin sa... So 1% na lang yun, di 5 billion isang taon yun. Yeah. Taon-taon yun. Grabe, no? Ayun naman ay personal opinion ko. Wala naman akong, hindi kaya ako ma-libel dito. Hindi naman. Kung yung nakwento niyo yung naubos nga yung... Off the record ha? Oo, yung naubos yung pera doon sa father niyo nung time na pinapagamot siya. No? But I think para maubos yun, naging madrama ang mga pangyayari. Well, actually, yung father ko, nung nagkasakit ang father ko kasi pancreatic cancer. Nako. So, sa akin, very close ako sa father ko. Ang history nun, October nun, alam ko, biyahe kami pa Bicol. Okay? Bigla siyang doon sa mga stop, umihi siya. Sabi niya, bakit kayo pag-ihi ko kulay cha, kulay iced tea? Sabi ng mother ko, kulang ka lang sa tubig. So, inom siya ng tubig. Ganun pa rin. No? After ilang days, nanilaw siya bigla. Agad-agad. Nanilaw. So, dinala ko sa hospital. That was November 14, tanda ko, para i-check, no? Ginawa ng, sabi ng doktor, baka may bato sa gallbladder kaya hindi makalabas yung bile juice. So, chinek, mag-ERCP, doon nakita na meron ng tumor sa pancreas. Pero sad to say, May of that same year, yung father ko nagko-complain na ng loss of appetite. Sabi ng family doctor namin, ipa-check mo, MRI. No? So, nag-MRI. Dito sa hospital, pwede mo banggitin yung pangalan ng hospital sa kay doktor? So, pina-MRI, sabi ng family doctor namin, dito mo dalhin sa hospital na to dahil yung doktor dyan na nagbabasa, magaling. Magaling talaga. So, nung pina-check ko, paglabas ng MRI, ang sabi, unremarkable. Ibig sabihin, walang nakita kapag unremarkable, di ba? Yung pala, nung May pa lang, meron na. Misdiagnose. Magaling yung doktor dahil sa dami ng mga nagpapatingin, nagpapabasa sa kanya, hindi na siya personal ang nagbabasa. Mga estudyante, mga interns na, tapos tinatatak na lang yung pangalan niya. Doon po nagkaroon ng problema. Kasi nung November, nung dinala ko, pinakompare yung MRI, sinabi nung May pa lang, kita na yung bukol, So dapat,
Kasi yung bukol daw na yun, pwedeng i-interpret na gas, pwedeng i-interpret na whatever. So, hindi ka dapat, ang rule is, Second opinion. kapag may ganyan, hindi mo pwedeng ilagay na unremarkable, no? Kailangan lagi ang result mo sa worst. Lalagay mo suspected lesion. Second opinion is required or needed. Okay. Hindi pwedeng ikaw magsabi na, ay, gas yan o whatever is that, no? Kailangan ganun. So, yun lang, doon nagka-problema. Kaya nung nalaman ko yung dad ko, dinala ko kaagad after 3 days, dinala ko kaagad sa Singapore. Kasi dito sa Pilipinas that time, Wala. 1 month lang sinabi, no? Sa daddy ko, sabi, 3 months? 3 months na lang daw, no? Dahil yun daw, pancreas is death sentence. No? Oh. So, hindi ako pumayag. Dinala ko sa Singapore. So, yun, doon ko pinagkamot. Doon ko rin nakita yung kaibahan. No? Sa Singapore, dito sa atin, kabaligtaran. Kung anong obsolete na makina, yun ang meron. Sana all may pang Singapore. Yun ang sasabihin dito. Sana all may, di ba? Sana all may pang Singapore. Pagdating ko doon sa public hospital, ang sa Singapore kasi baligtad. Kung ano ang public hospital, yun yung may pinakamagandang makina. Kasi Tama. bakit? Ang gobyerno hindi obligasyon na pakitain. Halimbawa, ngayong araw may makina akong binili, bukas may bagong lumabas, obligasyon ko na bilhin uli itong bago. Dahil obligasyon, malinaw sa batas ng Singapore, na to provide the best healthcare sa kanilang mamamayan to the people of Singapore. So, kung may bagong akong biniling makina ngayon, next day may lumabas na mas bago, kailangan kong bilhin yun. Okay? Totoo ba? Dito sa atin, baliktad. Sad to say. Kung ano ang luma, ano ang obsolete, yun ang bibilhin. Para mas malaki yung... Hindi makatipid. Para yung... Parang sale na to, pero bibilhin ng hindi sale price. Merong... May ganong kasundo. Ganun nangyayari. Philippine. Ganun nangyayari. Hindi posible kung na ma-achieve natin yung parang sa Canada or US o kagaya ng Singapore na universal healthcare na wala kang kahit saang hospital ka po yun, pumunta. sa totoo lang, kaya po yun. In fact, kung titingnan mo, ang binabayad ninyong buwis, nating lahat na buwis ngayon, dito, mas mahal pa sa binabayad sa ibang bansa. But if you look at the healthcare, public healthcare system sa kanila, ang layo kaysa sa atin. Diba? So, matter of prioritization of usage. Dito sa atin kasi, limited resources na hindi pa tamang paggamit. So, walang mangyayari. Kawawa talaga. Walang mangyayari. Ang kawawa talaga. Yun po ang kwento. Yun ang kwento. Hello. Hello po. Kasi po, sa mga maraming politicians na sinasabi pelikula yung buhay nila, kasi para rin sa awareness ng ibang hindi nakakaalam, and magpapogi na rin. Kayo ba, willing kayo if ever, and sino yung napipising nyo na? Hindi ko po naisip yun. Hindi ko po naisip. No? With all due respect po dun sa mga kumakandidato rin, nakasama ko na nasa ano. Malaki naman ang paggana ko sa kanila, pero hindi po siguro ako papasok sa ganun. Hindi niyo po type yung gano'n. Baka po problema yung misis ko pag na-discover ako, mas marami po ako maging girlfriend. Kung may gaganap po sa buhay niyo. So kung may offer po, tatanggihan nyo. Halimbawa, may producer. Si Joanne po ang aking manager. Sino po yung gusto nyo gumanap po? Ha? Sino gusto gumanap? Kung sakali. Wala akong maisip. May mga kilala po ba kayo? Coco. Pwede. Coco. Pwede. Nanonood si Sir naman. Sa leading lady po, sino ang gaganap na wife niyo? Wala. Pinakamaganda yung wife ko pa rin. Yun. Si Julia Montes, ayaw nyo. Iba na lang. Iba na talaga.
Kaso parang vegetarian. Showbiz talaga. Showbiz. May iba naman. Sir, how's your family mo? How many kids po meron kayo? Apat ang kids ko, girl, boy. Bago ko pumasok dito, kabilin-bilinan ng anak ko yan. Huwag kang maging corrupt, Dad. Sabi ko, talagang hindi. And then sabi nila, Dad, gawin mo na. Dahil pagdating ng araw, kailangan lang naman natin na isang banga at isang butas na maliit. Di naman po natin madadala lahat yan. So, gamitin mo na yan. So ako, I'm very proud to say, straight in the eye, nasasabi ko na to ngayon kasi natanong na ako sa kay Katonjing, dun sa mga ano, na lahat po na ginagastos ko dito ay sariling pera. Hindi po natin ito nakawan, hindi po ito may pinagkunan, ano naman ninyo kung ano yung binabanggit ko, sariling pera po natin ito. Tanurin na lang po ninyo yung tapatan at harapan ni Karen Dangga. Nasagot ko yung mga katanungan niya doon. Kailan po? Palabas na. Nasa online po. YouTube. YouTube. Tapatan ni Katuning at harapan ni Karen Dangga. Yung mga kids po, how old are they? Well, yung eldest ko is 31. No? Still single, babae. No? Yung second ko is 23, 24. Lalaki. 25 na. Sorry. Babae po. Sana hindi niya mapanood to. 25 girl din. Yung lalaki ko, 23. Ano ba? 22? 22 na. Yung nakagad po ng aso. Youngest ko yun. 20. Yun na lang po estudyante, sir. Yung dalawa, yung dalawang lalaki, estudyante. Sir, may sa tingin niyo po sa for siblings, may susunod po sa Wala sa kanilang lahat na may gusto na may hilig. Actually, kahit ako, wala po sa plano na makapasok kasi second nominee lang ako ng last election. Nagkataon lang na before the proclamation, yung pong first nominee nagkaroon po ng sakit sa puso. Kaya po ako na-akit. So yung mga ninuno niyo po, wala yung... Wala talaga. Talagang wala. Wala. In fact, ako iniisip ko nga kung buhay yung tatay ko, kung nasa politika ba ako o hindi. Kasi talagang negosyo po yung turo sa akin ng tatay ko. Ayun ang ano niya sa akin. Pero sa business po ang mana nila. Kumbaga sa business po na mga hinahawakan ninyo, doon po sila papasok. Well, yes. Yung dalawang anak ko, sila na actually ang humahawak. Kaya kaming dalawang mag-asawa. Kaya kami ay pwede nang pumasok. No? Kasi, well, to whom much is given, much Is required. required. So, parang gano'n na lang. So, sila yung taga-kayod, kami yung taga-gastos. Sakap naman. Sir, bakit ang tinawag na wise? Well, actually, nung ano pa yan nakalimutan ko na yun actually. Kaya lang, nung ako po ay nasa elementary at nasa high school, medyo school bukol tayo, medyo wise tayo lagi, kahit ng college, yung pong wise na yung kapilyuhan na style, halimbawa, nung ako po ay college, pwede ko ba sabihin kung saan eskwelahan? Nung ako po ay nasa USD, ako yung class president. Eh di ba sa USD, kapag ang professor mo ay 10 minutes na late, pwede mo nang sabihin na walang pasok, di ba? Kaya ako ginagawa ko doon, 3 minutes pa lang, pinapauwi ko na, tapos ina-adjust ko yung Wise. Kaya na, wise ka talaga pare. At pag pinatawag ako ng dean, sabi ko, ay, tingnan mo, may diferensya siguro yung work na ko. Yung time na yun, wala pang CCTV, hindi pa uso yun. Ano po yung high school, college? College ako noon sa USD. Anong po? Commerce. ABB. Pwede din AB po kayo, sa baba namin. pwede din kung sa inyo si Aga Mulak.
Diba, medyo may hawig. Agamulak. Agamulak, pwede. Ako, actually, sa akin po gumaya yun. Ganun ba? Ako po ang minodelo niya siguro. Pero nung bata ako, talagang nakita mo yung picture, di ba? Marami nagsasabi, si Agamulak na. Agamulak na. Pati yung buhok, pati yung blazer kasi ako nun lagi.